Hello everyone! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel, Tagalog Recap. Kung nangyari na bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Kung saan isang kwento na naman ang ating bibigyan pansin. Kaya sit back and enjoy. Ang kwento ay tungkol sa isang dating Korean arm wrestler na nagngangalang Mark. Siya ay nagtatrabaho ngayon bilang bouncer sa isang club sa Amerika. Isang gabi sa trabaho, nilapitan siya ng kanyang dating kasamahan na si Kim na hinihimok siyang lumahok sa isang arm wrestling match. Hindi interesado si Mark pero hindi sumuko si Kim at sa huli napilitang sumang-ayon si Mark. Pumunta sila sa kabilang bahagi ng club kung saan nag-enjoy ang mga tao sa pagtaya sa mga laban. Ang kalaban ni Mark ay nanalo sa buong gabi, kaya't si Mark ang underdog. Walang gustong tumaya kay Mark na naging bentahe para kay Kim. Nagsimula ang laban at ipinakita ni Mark kung bakit siya dating professional na arm wrestler. Nahihirapan ang kalaban ngunit hindi niya magalaw ang kamay ni Mark kahit isang pulgada. Nang hindi man lang nag-i-effort, nanalo si Mark sa laro na nagdala ng malaking halaga kay Kim. Nagkaroon ng gulo nang tumangging tanggapin ng natalong kalaban ang pagkatalo. Sinuntok niya si Kim na nagdulot ng away sa pagitan ni Mark at ng ilang mga customer. Dahil sa away, nawalan siya ng trabaho. Isang linggo ang lumipas. Nakakuha siya ng bagong trabaho bilang security guard sa isang grocery store. Maayos ang kanyang kita at kontento siya sa kanyang buhay. Maliban sa minsan ay nami-miss niya ang kanyang tahanan. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kim na humihiling na siya ay pumunta sa Korea. May isang arm wrestling tournament sa Seoul kung saan ang mananalo ay makakapagkompete sa international level. Tinitigan ni Mark ang kanyang mga lumang medalya bago magpasya na gawin ang pinakamalaking panganib sa kanyang buhay. Pagdating sa Seoul, sinalubong siya ni Kim. Pumunta sila sa isang restaurant at pinag-usapan ang negosyo habang kumakain. Gusto ni Kim na maging ahente ni Mark at pangasiwaan ang negosyo ng kanyang propesyon. Binabati niya si Mark ng swerte, ngunit plano niyang pumasok sa betting business upang kumita ng mas malaki. Para dito, kailangan niyang samantalahin ang kakayahan ni Mark. Sa natitirang araw, naglibot ang dalawa sa Seoul. Sa isa sa mga destinasyon, napagkamalan ng ilang mga babae na isang tourist attraction si Mark at nagpa-picture sa kanya. Pagkatapos manirahan sa Amerika ng maraming taon, hirap si Mark sa pagsasalita ng Koreano, kaya't nagkaroon siya ng maraming awkward na pag-uusap. Sa gabi, pumunta sila sa isang club pero nanatili si Mark sa isang sulok, subconsciously na nagtatrabaho muli bilang bouncer. Sa kanilang pag-uwi sa hotel, tinanong ni Kim kung gusto ba niyang malaman kung nasaan ang kanyang biological na ina. Napag-alaman na iniwan si Mark para ipaampon noong bata pa siya. Sinabi niyang wala siyang interes na makipagkita sa kahit sino dahil lahat ng iyon ay bahagi ng nakaraan. Ihinatid siya ni Kim sa lugar na tutuluyan niya sa gabing iyon na isang love hotel. Naranasan ni Mark ang isang vibrating waterbed sa unang pagkakataon, ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay isang gift box. Ito'y galing kay Kim at mayroong telepono sa loob. Nang tiningnan, nakita niya ang address ng kanyang biological na ina. Sa ibang lugar, nilapitan ni Kim ang isang milyonaryong loan shark na nagngangalang Yu at hiningi ang kanyang sponsorship para kay Mark. Sa una, ibinitin siya patiwarik dahil kinausap niya si Yu nang walang pahintulot. Ngunit na makita ng gangster ang isang video ni Mark, pumayag siyang isponsor siya. Ang tanging kondisyon niya ay kailangang manalo at matalo si Mark ayon sa utos. Kinaumagahan, sinundan ni Mark ang mapa sa kanyang telepono at nakarating sa isang address. Bago kumatok sa pinto, nilapitan siya ng dalawang bata. Dahil sa kanyang tindig, inakala ng mga bata na isa siyang halimaw. Kaya't upang hindi sila matakot, umalis siya. Sinabi ng mga bata sa kanilang ina na si Sumi ang tungkol sa kakaibang lalaking nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Pinanood ng pamilya si Mark mula sa bintana habang siya'y papalayo. Si Sumi ay may-ari ng isang thrift store na hindi maayos ang takbo. May malaking utang siya kay Yu na palaging ginugulo siya tuwing may pagkakataon. Nang araw na iyon sa trabaho, napansin niya si Mark at Yu na pumasok sa isang club sa mall. Dinala ni Kim si Mark upang ipakilala siya sa mga sponsors at ipakita ang kanyang kakayahan. Dito, ipinakilala rin ang isang mayamang batang spoiled na nagngangalang Juhyun. Siya ay kasosyo ni Yu at siya ang pinakamaraming ginagastos sa mga taya. Pinatunayan ni Mark ang kanyang halaga sa pamagitan ng pagtalo sa isang matipuno na lalaki mula sa Navy.
Dahil sa pagkapanalo, binigyan sila ni Kim ng isang luxury room sa isang 5-star hotel. Nakakuha ng text si Kim mula kay Yu na nagsasabing dapat manalo si Mark sa unang laban bukas, ngunit matatalo sa pangalawa. Natatakot siyang hindi papayag si Mark sa mga kondisyon. Lumabas sila para maghapunan at binanggit ni Kim ang paksa ng pagkatalo sa pangalawang laban. Sa kanyang gulat, pumayag si Mark ng walang pagtutol. Kinaumagahan, nakita si Sumi na inihahanda ang mga anak para sa paaralan. Ang panganay na si Joo-hyun ay nag-aalala na muling darating ang malaking lalaki sa kanilang bahay. Pinaghihinalaan ni Sumi na si Mark ay isang kilala niya. Pagkaalis ng mga bata para sa paaralan, inilabas niya ang mga lumang larawan at nakita ang isa na kasama si Mark at ang kanyang ina. Sa labas, muling nakasalubong ng mga bata si Mark. Ang bunso na si Junhee ay excited, ngunit tinakot ni Joo-hyun na tatawag siya ng pulis kung makikita niya si Mark muli. Sa susunod na eksena, ipinakilala ang numero 1 arm wrestling champion ng Korea na nagngangalang Combo. Inimbitahan siya ni Yu sa club ng gabing iyon upang suriin ang kakayahan ni Mark. Ayaw niyang tumaya ng pera nang walang kasiguruhan mula sa isang profesional na si Mark ay mapagkakatiwalaan. Sa gabi, nagtipon ang lahat sa club. Nakalaban ni Mark ang isang 7 talampakang higante sa unang laban. Nanalo siya ng may malaking pagsisikap na kahit ang champion ng Korea ay humanga. Si Sumi ay nasa mga manonood din na nanonood kay Mark. Sa break, sinubukan siyang hipuan ni Yu ng hindi tama na nagsasabing pagmamayari niya si Sumi dahil sa utang nito sa kanya. Nakita ito ni Mark at hindi siya natuwa. Na magsimula ang ikalawang laban, sinadyang manalo si Mark upang inisin si Yu. Nang subukan ni Yu na ipilit ang kanyang pag-aari, itinulak siya. Nababaliw si Kim sa pagsisikap na pagbigyan ng boss at si Mark ng sabay. Napagtanto niya na si Sumi ang dahilan ng pagkakanulo ni Mark. Sa galit, nilapitan niya si Sumi upang tanungin tungkol sa relasyon do kay Mark. Kasabay nito, dumating si Yu at sinimulang saktan si Kim. Namagitan si Mark na nagdulot ng away sa pagitan ng mga tao ni Yu at siya lamang. Habang nagaganap ang laban, pinakiusapan ni Sumi si Yu na itigil ang kanyang mga tauhan, ngunit itinulak lamang siya pababa. Tumigil ang kaguluhan nang inaresto ng pulis si Mark at Kim. Kailangan ng pulis ang pagkakakilanlan ni Mark upang siya ay mapalaya, ngunit nawala niya ang kanyang bag at pasaporte sa nakaraang laban. Nakipaglaban ang pulis kay Mark at napatunayan na siya ay tunay na arm wrestler. Gayunpaman, tumanggi pa rin ang pulis na palayain siya ng walang tamang pagkakakilanlan. Sa mga sandaling yon, dumating si Sumi sa istasyon ng pulis kasama ang kanyang mga anak. Natagpuan niya ang pasaporte ni Mark at may larawan siya kasama ang kanyang ina na nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Ibinunyag na si Sumi ay half-sister ni Mark at ang kanilang ina ay namatay 1 taon na ang nakalipas. Labis na nalungkot si Mark sa balita at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Inimbitahan ng pamilya si Mark at Kim na manatili sa kanilang bahay ng ilang araw. Gustong-gusto siya ng mga bata dahil sa kanyang natatanging personalidad. Gustong sumiksik ni Junhee kay Mark habang si Junhyun ay nagsimulang makipag-usap sa kanya ng mas madalas. Sa labas ng bahay, may grupo ng mga kabataang naninigarilyo na tumangging umalis kahit pa pinakiusapan sila ni Sumi. Ngunit nang makita nila si Mark, agad silang nagpaumanhin at tumakbo palayo. Kinabukasan, dumating ang mga tao ni Yu upang mangolekta ng pera mula kay Sumi at takutin siya. Kasabay nito, si Mark ay magpapaalam na may bit-bit ang kanyang mga gamit. Ayaw maging pabigat sa pamilya. Pinaalis niya ang mga loan sharks, ngunit napagtanto ng mga goons na dapat manatili siya sa pamilya upang protektahan sila. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng maraming kasiyahan. Pumunta sila sa mga buffet, kumain ng sabay-sabay, naglaro ng sama-sama, at namuhay na parang isang masayang pamilya. Hanggang sa ngayon, nahihirapan si Sumi na pamahalaan ang negosyo at 2 anak ng mag-isa. Puno ang kanyang bahay ng mga di-organisadong damit mula sa kanyang negosyo. Isang araw umuwi siya at nakita niyang malinis na lahat. Inaalagaan din ni Mark ang mga bata upang makapag-focus si Sumi sa trabaho. Samantala si Kim ay nasa problema dahil sa kakulangan ng pera. Nang makita si Mark kasama ang mga bata, nagkaroon siya ng ideya at tinawagan ng isang kaibigan sa isang broadcasting company. Gusto niyang idokumento ang buhay ni Mark upang makuha ang simpatiya ng mga tao kasabay ng ilang pera. Nag-aalinlangan si Mark ngunit pumayag na rin. Sa susunod na eksena, makikita si Mark at ang pamilya na naglalabas. Nakakasalubong nila ang champion ng Korea sa wrestling, si Combo,
na nakikipagpaligsahan sa mga challengers para sa isang charity event. Hinamon siya ni Mark at nanalo na ikinagulat ng lahat. Ilang linggo ang lumipas, ang kuwento tungkol sa kanyang masalimuot na nakaraan, pag-aampon at mga pagsubok sa wrestling ay ginawang isang dokumentaryo at ipinapalabas sa telebisyon. Agad na nagtagumpay ang palabas at kumita na pera. Lalo pang humanga ang mga bata sa kanilang tiyuhin. Isang araw habang papunta sa paaralan, narinig nilang may babaeng nagsasalita ng masama tungkol kay Mark. Bilang tugon, idineklara ni Junhee na ang kanyang tiyuhin ay isang kampeon at pinapangako na mananalo siya sa national championship para sa kanya. Sa susunod na eksena, ipinakilala ang ama ni Kim na matanda na ngunit nagsusumikap pa rin para mabuhay. Ang tanging dahilan kung bakit pursigido si Kim na kumita ng malaking pera ay upang mabigyan ang kanyang ama ng pinakamagandang buhay kung saan hindi na ito kailangang magtrabaho. Pag-uwi ni Junhyung sa bahay, tinawag niya si Mark at ipinakita ang mga email na sinusulat ng kanyang ina araw-araw. Napag-alaman ni Mark na ang pinakamalaking panghihinayang ng kanyang ina sa buhay ay ang ipaampon siya. Sa buong buhay niya, nagsulat siya ng maraming email sa isang address na hindi kanya. Sa mga email, inilarawan niya kung gaano kahirap ang buhay noong kasama siya nito. Hindi niya kayang pakainin si Mark at nais niyang magkaroon ito ng mas magandang buhay. Kahit sa kanyang huling hantungan, ang tanging hiling niya ay makilala muli si Mark at humingi ng tawad. Napag-alaman din ni Mark na hindi niya stepsister si Sumi. Inampon siya ng kanyang ina noong bata pa ito matapos mamatay ang mga magulang ni Sumi. Nabigla si Mark sa balita at nagalit kay Sumi dahil hindi niya sinabi ang totoo. Sa susunod na eksena, ang pamilya ay bumisita sa libingan ng ina ni Mark. Habang nasa biyahe, tinawag ni Mark si Sumi at pinagsabihan ito sa kanyang mga kasinungalingan. Nagpasya si Mark na bumalik sa Amerika at iwan sila ng tuluyan. Sinubukan siyang pigilan ni Kim dahil hindi pa siya nakikilahok sa torneo at isang linggo na lang ito. Gayunpaman, sa pagkadismaya, inakusahan ni Mark si Kim na ginagamit siya para sa pera at umalis. Sa sumunod na montage, makikita si Combo, ang champion ng Korea na nagsasanay para sa kampyonato. Ang gangster na si Yu ay nag-hire din ng isang halimaw na nagngangalang Kane. Dati siyang malupit na arm wrestler, kilala sa pagbasag ng mga braso ng kanyang mga kalaban. Ilang taon na ang nakalipas, siya ay naaresto dahil sa paggamit ng pills upang mag-overperform sa mga laro. Siya rin ay nagsasanay ng husto, handang bumalik sa laro. Dumating na ang araw ng torneo. Ang mga bata ay naiwan sa bahay nang mapansin nilang nakalimutan nilang isauli ang medalya kay Mark. Ginamit nila itong dahilan para sumakay ng bus at pumunta sa arena upang panoorin siyang makipaglaban. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag si Sumi mula sa kanyang kaibigan sa arena at kailangan niyang magmadali upang kunin ang kanyang mga anak. Nagsimula ang kompetisyon at sina Kane, Mark at Combo ay nasa tatlong magkakaibang grupo. Pinangunahan nila ang mga laban sa kani-kanilang mga grupo at nakarating sa semifinals. Si Kane na malupit ay nanakit ng marami sa kanyang mga kalaban at nakapasok sa final. Ang milyonaryong investor na si Cheng at ang kanyang mga tao ay nagbet ng lahat ng kanilang pera kay Kane. Nang makita kung gaano kagaling si Mark, natakot silang matalo ang lahat ng pera. Kaya't inutusan ni Cheng si Yu na gawin ang lahat upang matiyak na mananalo ang kanilang manlalaro. Bilang kapalit, inalok ni Yu si Kim ng $200,000 upang kumbinsihin si Mark na matalo sa semifinals laban kay Combo. Tinanggap ni Kim ang pera at sinabi ito kay Mark ngunit tumanggi itong gawin ang kasunduan. Ang pera sana ay makakapagbayad ng lahat ng kanilang utang at makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay, ngunit hindi ito katumbas ng pangako ni Mark kay Junhee. Kaya't nakipaglaban siya kay Combo sa isang matinding laban at nanalo sa huli. Sa break sa pagitan ng mga laban, nahuli ni Yu si Kim at sinimulang bugbugin. Gayunpaman pinigilan sila ni Mark. Itinulak niya ang gangster sa sahig at iniligtas ang kanyang kaibigan. Nakalimutan ni Kim ang tungkol sa pera at hiniling kay Mark na manalo sa kahit anong paraan. Nagsimula ang final match at lahat ay nood ng may hiningang nakahinto. Naglaro ng marumi si Kane at sinadyang pinapaslip ang kanilang mga kamay. Hinila rin niya ng malakas ang hinlalaki ni Mark na nagpapabagal sa kanya sa bawat pahinga. Mukhang si Kane ay ang mananalo. Ngunit bigla, mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Mark ang mga batang sumusuporta sa kanya. Sa bagong interes na patunayan ang kanyang halaga sa kanila, isang bigla ang puwersa ang ginamit ni Mark at tinalo si Kane.
Sa huling eksena, sinabi ni Mark sa telebisyon na mahal niya ang kanyang ina. Hindi niya mapigilang umiyak sa pag-isip ng kanyang ina na nagdusa ng husto. Nagtapos ang pelikula habang ipinagdiriwang ng lahat ang pagkapanalo.